guys, welcome back to our channel. Natapos na natin itong Avida Alabang. So tingnan natin kung ano yung nagawa natin. Although may mga kulang, pero mga bibilin lang yun. So let's go in. So here, yung bathroom. So sa entrance natin, makikita nyo, maliwanag na agad. Kasi nabigyan natin ng spotlight sa taas. Ewan kung makikita. Can we have it view? So entrance pa lang dapat may spotlight para maliwanag agad. So pagpasok mo, so ito yung whole idea ng unit. Parang open lang siya, sprawling. Studio unit to. So nilagay na natin lahat ng mga kailangan para yung magamit ng owner yung lugar nila. So here, ito na yung nagawa natin sa unit. Nakikita ba? So here is the studio unit na nandito na lahat yung kailangan ng titira. So, unahin natin, this is the dining and bar table. So, pwede natin dito, well, kung tatambay yung magsistay or magdidrink, pwede. Or dining. Pwede sila kumain dito. All together, meron din tayong extra space para kung kailangan din nilang, diba, marami kang bisita or 4 kayo magsistay dito, pwede kayong sabay-sabay kumain or yung isa nag-work or ano, so multi-purpose lahat. So either way, kung sa kayo mas komportable, kung gusto niyo mataas or mababa, then that's good. So dito yung magiging area for the TV. So ito yung sinasabi ko, currently binibili pa lang siya. So ito yung mga to follow na items natin. Pero kung makikita nyo dito, kung ilalagay yung TV, matatakpan tong saksakan for the TV. Nakit na natin yung mga saksakan. And then, meron din tayo yung nandito yung mga switch ng ilaw. If you can see, meron tayong cove light, may pin light, may dining light. So, pag pinatay natin yan, ganyan ang itsura. So, kung matutulog kayo, pwedeng isa lang. May mga service light kayo. Or kung dining, pwede rin ganyan. So, may mga separate switches siya for that. Okay, sa kitchen part natin, meron tayong mga niretain dito na kung makikita nyo, mukha pa rin siyang somehow bago. Kasi bakit? Ang pinalitan lang natin is yung mga door. So sabi natin, si client, since pwede pa naman gamitin, usable pa naman, pinalitan lang natin yung mga harap. So pwede pa naman yung mga kahoy. Unless yun nga, kung gusto ni client ipalitan lahat, okay lang din. Pero ito, we would prefer na, yun nga, na gamitin na lang yung existing. So ang dinagdag natin dito ay itong area. Nagdagdag tayo ng extension ng kitchen cabinet, kitchen table. So, ginamit natin ay granite. Kasi, itong binigay ni Avida is made of wood yan. So, since magiging lutuan area to, so, prefer ko na stone na lang yung gamitin natin. Para, at least, yun nga, kung mainit, okay lang. And then, ito yung extension natin ng cabinet, kitchen cabinet. Ito yung dinagdag natin. Plus, ito, naglagay tayo ng modern type na range hood, which is yung telescopic. Tawag dito telescopic, hindi yung kagaya nung araw yung design na yung normal lang. So, ito, ganyan siya. Under lang siya kung bubuksan mo. So, pag makita mo, seamless siya. Altogether, if you can see, hindi mo alam na meron palang mga handle. So, very seamless ang design ng mga handle natin. So, mukha lang siyang malinis. So, since dahil tinagdagan na rin natin ng table dito, ginawa na natin ng karagdagang storage sa ilalim. So, maximize yung space and functionality. Maximize natin yung space and functionality nung lugar. So, since ginawa natin cabinet, nagdagdag na tayo ng kitchen basket. Yan. So, pwede ka na mag-store dito. Usually, ito yung mga nagiging problema or nakakalimutan sa isang unit, yung maglagay ng mga storage cabinet. Napaka-importante. Yung isang favorite feature ko sa kitchen, which is yung coffee table area. Coffee area. So, pwede natin ilagay yung coffee machine, yung rice cooker, pwede rin dito, maybe oven toaster. Then, dito yung microwave. So, nandito rin yung, may mga socket power outlets na rin tayo, ready para dun sa mga appliances. And may switch din dito sa ilaw pag di mo naman kailangan. Or maybe you can use this as dim light. Then we have this mini ref sa baba. Since konti lang naman ang user nitong unit, hindi natin kailangan ng malaking ref. At yan.
So, we have this mini ref. And then, nagdagdag tayo ng extra storage. Since malaki yung space naman na natira, dinagdagan na natin ng extra storage. Kung gusto nilang lagyan ng, yun, pwede mo lagay yung mga cups doon, extra cups na kakalat. Okay, dito naman sa living room area. Kahit studio unit siya, may mga area pa rin siya. Kung makikita nyo sa design, naka-partition siya. Meaning, hiwalay natin yung kitchen, yung living room. So, yung bed, kadikit din, though may space pa rin yun. So, yun yung idea nitong unit. Sa living room, ang ginawa natin, nilagyan natin siya ng 3-seater na sofa. Ito ay sofa bed. Ito. Look. So, kung meron kang extra bisita, so, ito nahihiga pa. Medyo mabigat to. Hindi ko nabubuksan, pero nahihiga pa to. So, all together, nakita nyo may sofa bed. Meron din tayong hidden cabinet sa likod. So, ito, akala mo wala lang siya, pero sa totoo, storage cabinet to. So, kung merong si owner, gusto niya magtago ng mga gamit niya na iba, papahiran niya sa iba yung unit, meron siyang storage, nakasusi na yan. So, syempre, kailangan natin mag-integrate ng design. Hindi lang puro gawa ka ng cabinet and all that. So, if you can see dito, naglagay tayo ng shelves din. Kasi ito, if you can see, ikot. This is supposed to be yung, dito dapat yung mga washing machine, may mga, ano nga tawag siya? Water inlet. So, para hindi siya makita, nilagyan natin ng design. So, natin shelves, ganyan. Storage, and this is, ito, extra storage dito. Kaya pa itong mag-store. Akala nyo maliit lang yan. So, if you can see, meron pa yan lagayan sa loob. So, yan. So, maximize space talaga. Lahat ng pwedeng lagyan ng storage. Yun yung importante sa condo, full storage. Para hindi nagkakalat yung gamit nyo. So now, let's go to the bedroom area. So one of my favorite feature here is, sa bedside, naglagay na tayo ng socket. So nilagyan natin socket para dun sa mga charging, para pag mag-charge ng phone, nandiyan na siya sa tabi. Altogether, nandiyan na rin yung light switch. So example, matutulog ka na, tapos naka-dim light lahat. Dim light. Mag-maintain ka lang for your light. Yan. So, reading light mo lang. Nakikita pa ba ako? So, andito na siya sa gilid mo. So, gusto mo ng reading light, meron pa. Or, matutulog ka na, takot ka nang walang ilaw. May dim light ka pa. So, yan yung perfect feature nitong bed. Yan. Then, meron nga tayo, kung ayaw mo naman dyan, pwede rin dito sa kabila. Meron ka mga service light. Yan. Or this kitchen can be also your service light. Or kung ayaw mo naman na masyadong maraming ilaw, so the mood would be, yan, kung gusto mo yan, designer lang, cozy-cozy, or pwede kang mag-cove light lang. So there. So pwede lang light color. Kung ayaw mo masyadong maraming light. Or kung marami kang bisita, yan. So that's gonna be your unit. Oh, I have more features here. Turn on the light. So since sabi ko nga, importante storage, meron din tayong hidden storage. Actually, hindi mo siya hidden. Kita naman. May storage siya dito sa ilalim. So, finit na natin nakakasya yung maleta. Although may mga gamit na. Kasi nag-ayos na kami. So, yan. Yung halos buong ilalim ng bed is hidden storage na yan. Sa kabilang side, meron din. Dun sa kabila, naka-lock. May lock yun. Para, yun nga, yung mga importanteng gamit na gusto mong itago, doon mo lalagay. Then, the bed also has side table na. So, yan. Yung mga side table tayo. So, pati yan, sa kabila, ganun din. Okay? And then, on the last part, yung wardrobe.
since maliit lang naman or konti lang naman ang user nitong unit, hindi natin kailangan ng higanteng wardrobe. So this is gonna be enough para mag-store ng maliliit na items. Yung cabinet. So as you can see again, meron tayong mga seamless handle. Hindi mo alam na may handle, di ba? Malinis lang. And then, on this part, di pa naayos. So dahil nagkaroon ng space, hindi pwede yung cabinet dikit sa aircon. Ang ginawa natin, naglagay muna tayo ng shelvings, extra space para lumayo siya sa aircon at hindi matakpan. So yun yung idea niya. Tapos para ma-fit natin lahat yung mga kailangan, more storage, more display area, pwede pa maglagay mga books doon, gano'n. So yun. And lastly, the bathroom. Yung bathroom, wala tayong masyadong ginawa. May ginawa pa rin naman, pero ginawa natin, hindi natin na-renovate yung buong bathroom. So, lahat ng tile ni-retain natin, ang ginawa lang natin dito is ni-repaint natin yung walls. Yan. And then, dinecor natin ng mga black na design para mas mukha siyang appealing and mukhang bago. So, pinalitan natin itong mga to. Yan. Pati yung bidet. Ginawa nating item. Together, ito yung cute na shower curtain. Ayan. Social ng curtain, no? Cute. Mukha siyang accordion. So, yan. Sexy lang yung shower curtain. Together, mayroon siya mga cute na handle. So, yan yung dinesign natin. So, kahit luma siya, or kahit wala naman tayong binago, yun, gumanda siya by changing yung accessories. Designing the accessories. Okay, thank you guys. I hope na-enjoy niyo yung video. Sorry na late ng konti. Pero yun, sana marami kayong natutunan. Follow, like, and share. Marami pa tayong videos na darating. So, meron pa tayong mga 3 atang nakapila ngayon. So, try natin yung best natin na mag-videohan lahat kasi hindi pala biro mag-video shoot ng ganito. Okay? Thank you! Bye-bye!